Mula kay sa iyong araw, medyo kakaiba 'to, Huwag maliitin ng Taiwan mga tol 'no. Akala ng China konti lang sundalo ng Taiwan pero kahit na maliit 'yan mga tol medyo ano 'yan, medyo pumapalag din. Ngunit ito ang nakakamanghang katotohanan. Mukhang, kumikilos ng Taiwan, mukhang uunahan na nila ang banta ng China mga tol. Pero anyway, ito'y bibigyan lamang natin ng reaction and commentary. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay SIA, kay Sa Iyong Araw mga tol. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Taiwan that China will attack it someday at a tense time for that whole region. Tumitindi ang friksyon sa pagitan ng Pilipinas, United States of America, Taiwan laban sa China. Lalong higit ang mga mamamayan ng Taiwan ay inihahanda nila ang kanilang mga sarili para sa anumang oras na paglusob ng China sa Taiwan. Atin itong pag-usapan. Pero mo kahit na may mga ganyang banta ang China sa Taiwan, no, yung mga mamamayan doon relax lang sila, no. Dito sa Pilipinas, medyo nag-o-overact yung iba. Mga kaibigan, ika pa sa isang ulat mula sa Al Jazeera, inihahanda ko ang sarili para sa giyera ng China laban sa Taiwan. Ito ang banggit ng isang mamamayan sa Taiwan. Isang mamamayan kasi ng Taiwan ang kumuha ng armas sa paghahanda para sa kanyang paniniwalang malapit na mangyari ang Chinese invasion. Inaasahan ko na lulusubin ng China ang Taiwan sa pagitan ng 2025 at 2027. Nako. Sabi ni Wu Jinkong, isang taga Taoyuan City at tagagawa ng sofa, ang mga reserbasyon ng pagkain na ito ay kayang panatilihing sapat para sa aming pamilya ng 20 na araw hanggang sa isang buwan. Nag-imbak siya ng pagkain, sumailalim sa pagsasanay sa paggamit ng armas at nagkaroon ng lingguhan na pagtitipon kasama ng kanyang civil defense group kung saan nagbuo sila ng kanilang mga kasanayan sa pag-survive. Iniulat ng lokal na media sa Taiwan na may halos kalahating milyong tao ang voluntaryong nag-enlist sa civil defense training. Isa na dito ay si Wu. Kapag dumating ang giyera, magiging mahirap, sabi pa niya sa ulat ng Al Jazeera. Ang takot niya ay baka hindi magiging sapat ang Taiwanese military at reserve forces upang mapanatiling depensahan ang sariling bansa laban sa military invasion ng China. Kaya't nag-organisa siya at ang kanyang mga kasamahan para sa pagsasanay sa giyera. Kailangan Bukod naman sa Taiwan military mga tol, no, hindi naman siguro sila pababayaan ng mga kaalyado nilang bansa at magpapadala yon ng mga sundalong lalaban din para sa kanila mga tol. Dahil meron silang kanya-kanyang interest mga tol dito sa Taiwan di ba? So merong sumusuporta rito sa Taiwan at kung sakasakali man ng China ay talagang hindi na papipigil at aatakihin nila ang Taiwan, meron din silang bukod sa mga Taiwanese ay may makakalaban din silang ibang bansa mga tol. Magsimula ng maraming taon bago ito mangyari talaga, dagdag pa ni Wu. Bagaman marami sa mga Taiwanese ang naniniwala na ang retorika ng China tungkol sa pagsasama-sama ay nanatiling malayong panganib, umigting ng malaki ang tensyon sa pagitan ng Beijing at Taipei sa nakarang mga taon. Naniniwala si Wu na ang pagpapaigting ng kanyang koneksyon sa kanyang mga kasamahan sa pagsasanay ang magiging proteksyon para sa kanya, sa kanyang asawa at sa kanyang 3 taong gulang na anak kung sakaling magkaroon ng emergency. Sa pagiging bahagi ng isang grupo tulad nito, naalala ko ang aking layunin, ika pa niya. Kapag dumating ang giyera, mayroong kaharapang ipaglalaban. Mga kaibigan, ang mga giyera ay umatikabu at wala tayong kasiguraduhan kung kailan ito magsisimula. Ngunit naniniwala ako na ito na ang simula ng katapusan ng mundo. Actually, ang mga tol, no, kung mga pagbabasehan natin ay Bible, yan ay nababanggit din sa banal na kasulatan, di ba? Kasi ang mundo ay may palatandaan tayong ibinigay sa atin, no, kung kailan masasabi nating malapit na yung araw na ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, di ba?
makakarinig tayo ng mga alingaw-ngaw, ng mga digmaan, 'di ba? Mababalita daw 'yan sa buong mundo, which is ngayon talagang nababalita sa buong mundo kasi meron na tayong meron na tayong social media, TV, satellite, 'di ba? Talagang nababalita 'yan. Kaya nga sabi aalingaw-ngaw mababalita 'yan sa buong sanlibutan. 'Di ba? Kahirapan, paglaganap ng iba't ibang mga salot. So, actually lahat ng mga palatandaan naganap na ito nga pinaka-umpisa ng umpisa na daw ang wakas 'di ba? Nangyari 'yan nung July 27, 1940 nung unang-unang sumiklab yung WW1 mga tol. Tapos after ng ilang panahon, nagsimula naman yung ikalawa, 'di ba? Nung 1942 ba o 19 basta nasa ganong pagitan mga tol, 'di ba? So, hindi natin alam kung magkakaroon pa ng ikatlo. Pero ayon sa mga analyst, ayon sa mga eksperto, ay posible mga tol. Kasi hanggang ngayon may mga bansang naglalaban pa rin mga tol. Though hindi siya pandaigdigan at hindi natin alam kung papayagan niya ng iba't ibang mga leader. Pero kung talagang matripan din nilang mangyari yun, mangyayari talaga yun. Batay din sa mga sinaunang propesiya, di ba? Bagamat di pa daw yan ng wakas, sabing ganun Yung una at pangalawa, hindi pa yan ng wakas. Titindi ang kahirapan, magkakagutom, lilindol sa iba't ibang panig ng mundo. At yung mga lindol ngayon mga tol, hindi basta-basta. Naglalakihan at naglalakasan din, di ba? Iba't ibang mga kasakiman, kalamidad, di ba? So kung nakikita ninyo at saksi ka naman sa mga nagaganap ngayon, yan ay mga palatandaan no, nalalapit na ang wakas. Hindi naman natin mapipigilan yun. May mga nagko-comment, hindi papayagan ng Diyos na masira ang mundo. Paano mo nasabi hinukuman na nga yung mundo nung unang pang panahon, 'di ba? Nasira na nga ang mundo dahil doon sa bahang gunaw So paano mo masasabing hindi siya papayag na binigyan niya na nga ng binigyan niya na nga ng hatol itong sanlibutan 'di ba? Ewan ko sa iyo. So eto tuloy natin. Na ayon din sa banal na kasulatan. Kaya naman, ito ang binabanggit ng banal na kasulatan. Lucas 21 verse Ayan. 36. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Malapit na ang oras ng pagdating ng ating Panginoong Diyos. Maghanda tayong lahat mga kaibigan. Idalangin natin na magkaroon tayo ng kalakasan at kaligtasan sa lahat ng mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Alam nyo, ayos nga itong mga ganitong nangyayari kasi nalalaman ninyo totoo yung Bible. 'Di ba? At nakakakita kayo ng mga palatandaan para maging handa ang bawat isa mga tol. Kasi mahirap kung napakaganda ng pamumuhay, napakaayos ng lahat, 'di ba? Mapayapa, wala kang kamalay-malay no, biglang darating ang darating ang paghuhukom, 'di ba? Hindi ka handa. Ginagawa mo yung buhay mo lang dito sa mundo. Nakalimutan mo ng sumamba, nakalimutan mo ng manalangin, nakalimutan mo ng tumawag sa Diyos kasi lahat na lang maayos Alam nyo, ayan ang problema sa tao. Kapagka laging maayos at laging pabor sa kanya ang nangyayari, minsan nakakalimutan niya na may Diyos na nagbibigay sa kanya ng lahat ng mga bagay na meron siya. Yun ang nakakalimutan niya. At eto ang napapansin natin mga tol sa ibang mga masyado ng mayaman, di sila naniniwala sa Diyos. Yun ang problema sa kanila mga tol. Hindi sila naniniwala. Ngayon, kung ikaw hindi ka rin naniniwala, bahala ka sa buhay mo, di ba? So eto, yung mga ganitong halimbawa, mga ganitong palatandaan, yan ay maganda para sa ating lahat para at least, 'di ba, nakakapaghanda tayo. Nakakapag-prepare para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Alam natin na mapapasama ba tayo o hindi. Kasi imagine niyo na lang, 'di ba, mga tol, walang babala, bigla na lang may mangyayaring hindi maganda o hindi ka nakapaghanda. So, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa video na panood natin? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.